Magsisimula po ngayong araw ang mock elections ng Commission on Elections sa mga piling lugar sa bansa gamit ang mga PCOS machine. Layon daw ng COMELEC na malaman ang problemang posibleng kaharapin sa aktual na botohan sa Mayo. Ang mainit na balita natin ni Haji Rieta. Mag-alas 6 ng umaga nang sinimula ng mga taga-Commission on Elections ang pagsasaayos sa mga presinto para sa mock elections ngayong araw. Unang ikinabit ang mga listahan ng mga pangalan ng mga boboto sa 6 na presinto ng UP Integrated School sa Diliman. Si COMELEC Chairman Sixto Brillantes, maaga rin dumating para personal na siyasatin ang PCOS machines na gagamitin sa mock elections. Ayon kay Brillantes, layo daw ng mock elections na makita ang mga posibleng problemang makakaharap sa aktual na elections sa Mayo. 7 o'clock mag-umpisa ang voting. And then the voting will be from 7 to 7 o'clock in the evening. To be followed by the actual transmission. Dapat may transmission na yan. Tapos yung results will have to come out from the election returns. Mahigit 700 rehistradong botante ang kalahok sa mock elections sa UPIS. Sample ballots ang ginamit nila. The real printing of the ballots, yung authentic ones, will still start on Monday, February 4. So yung ginagawa natin dito, test ballots pa rin to, no? And you will notice that the contents of this test ballot, hindi naman pangalan ng mga kandidato kung hindi mga pangalan, mga aliases. So that we don't get into conflict with names of candidates. Tumayong BEI o Board of Election Inspectors at Election Poll Watchers ang ilang taga-COMELEC, NAMFREL at PPCRV. After the balloting, the results, tapos magkakaroon na kagad ng RMA so that we can start immediately comparing the results with the actual ballot count. Haji Rieta, GMA News.